Well, our Friday night will not be complete without him and a roundup of political issues this week. Without further ado, please welcome the Dalai Lama, One News resident political pundit Ronald Llamas. The Filipino is worth dying for. Yan ang bigkas ni Ninoy Aquino nung siya ay paparating. I mean, he never got to deliver his speech. Are there leaders now in the Philippines still thinking that way? Parang the Filipino is worth stealing from ang leadership ngayon. Diba? Tingin ko the Filipino people is still worth dying for, worth fighting for. Yeah. Pero yung mga politiko, pabayaan mo na. Paano tayo uusad? Diba? Okay, I'd like to begin with the recantation of Gutesa. Mabigat yung mga sinabi niyan. Ang scriptwriters ay sila Yes. Senator Marcoleta. Can you imagine in the Senate? Yeah. Fabricating. But, was it you who said, parang dalawang highest bidders dyan na naglaban, nakakulong na yung dalawa. So, umatras na itong si Gutesa. Hindi naman siya surprising eh. Dahil kitang-kita mo naman nung Blue Ribbon Committee hearing, talagang kino-coach siya ni Marcoleta. Tapos nandun din si Mike Defensor sa gilid-gilid, di ba? So hindi ka magugulat nung pa sinasabi ni Ping Lacson na parang kwanto, stage, no? At doon nag-aaway na sila ni Marcoleta. At ngayon, medyo proven naman yung nangyari. But on the other hand, there were hopes that he would be the key to pinning down former Speaker Martin Romualdez. Well, siguro dahil yung original affidavit niya na ghost notary, no? Hindi lang, Yun. ay marami siyang sinasabi. Pero hindi ko lang sigurado noon kung siya talaga yung magiging smoking gun. Dahil kwan lang siya parang... Tiga-deliver. Oo. Wala namang alam. Oo. Ang potential na smoking gun, si Saldico. Kaso nung nag-testify siya through Zoom, na sinabi niya not a single centavo ang kanyang pinakinabangan, gumuho yung kanyang testimony. Tapos hanggang ngayon, wala naman siyang affidavit na sinusulat at wala siya rito. So, wala kang mahanap na smoking gun eh. Lalo na yung 4 na Marines daw na tetestigo ay nagbago rin ang posisyon. Well, the Ombudsman released a statement saying there are other witnesses. And also still from the some are uniformed men. So, ibig sabihin, meron pa ring nalalabi na hindi tainted? Ang problema, hindi natin alam. Ang alam natin yung 18. Doon sa 18, kumuha sila ng 8. Doon sa 8, umatras yung 4. So, baka may 4 pang natitira. Tapos, si Bonoan, allegedly, ay magsasalita daw. Wala pa rin linaw. Pero hindi naman siya nagsalita tungkol dito. Ang sinabi niya, yung leadership fund na nakuha ng lahat ng senador. So, again, yung pinag-usapan natin before, nasaan yung smoking gun? 4 na linggo na natin itong pinag-uusapan eh. Wala bang congressman? Don't tell me those in the know are only Zaldico and Speaker Romualdez. I'm sure there are others. Wala pang ang congressman, contractor na nakakasuhan, di ba? No, or willing mag-witness to come clean. Kung merong mag-witness dyan, dapat may Damocles sword sa ulo. Di ba? Hindi naman mag-witness yan kung walang... kung walang threat, kung yes. walang tinatagong, as you put it, skeletons in the closet. Yes. At yung 15 big contractors na binanggit ni BBM after ng kanyang SONA, 0.5 pa lang yung nakukulong, yung isang Diskaya. Kaya nga eh. And yet, look what we experienced the past weeks. Yes. Na halos malunod na tayo sa baha. Ididikit ng mga tao yan eh. No? Nasaan yung mga nagnakaw? Tapos ito yung epekto ng pagnanakaw. At sabi nga ng ibang mga politiko ay kasalanan ng high tide at saka ng climate change. No? At ang sagot diyan ay ayuda at saka lugaw.
Kasi winaldas ang mga pondo para dito para ma-address ito. But Pero 2 days ago, nagsabi yung Malacanang na meron silang kinontrata na Dutch company para gumawa ng 37 catch basins. Well, that's a good start. Pero hindi sapat ang catch basin. Kailangan mo ayusin yung drainage system. Right. Kailangan ayusin mo yung waste management system na naglalagay ng mga basura sa drainage. Di ba? Yung catchment kasi, yung catch base, kanya water impounding yan eh. water impounding. Pero hindi siya standalone eh. Kailangan niya ng integrated. Kailangan holistic Yes. Holistic. Oo. This was, well, I guess natanto na ng gobyerno kung gaano kalaki yung problema. No, that, Nag-submit kami ng master plan noon eh. Si Babe Singson nag-submit eh. Tinapon lang sa basurahan. hindi na nga makita yan. So, ano na bang nangyari? Because all our leaders were just focusing on how much money they can make out of the government. Dahil nung panahon ni Pinoy, tinanggal ang pork barrel. Nagpakulong ng 3 senador, including a former Senate President. Siyempre, pwede bang walang pork barrel ang mga congressmen tsaka senador? So, dyan nagsimula yung massive thousands of flood control projects. Pamalit sa pork barrel. Diba? Which started during the Duterte administration. 14,000 flood control projects. Can you imagine 14,000 Naging flood control? very yung flood control because yun ang kumbaga nararamdaman ng mga tao na delubyo tuwing tag-ulan. I mean, yun ang concern. Well, so it became a favorite project. Actually, naging favorite siya dahil ang flood control nakatago sa ilalim ng lupa. So, hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung ninakaw, ano ba talaga yung ghost, no? Halimbawa, pag pumunta ka sa Tokyo, open na open yung flood control nila. Nag-podcast nga kami sa loob ng kanilang flood control, yung huge water cistern. Pero isa lang ang flood control nila sa buong Tokyo. Kasi hindi libo-libo. Kasi connected lahat. Ito kasi one city has its own. Hindi nga pwede yun. Dahil isa lang ang drainage dapat, isa lang ang waste management, isa lang ang water impounding. Para sa, napuntahan ko rin yun sa Copenhagen sa Denmark, isa lang. No? Hindi nila ma-imagine yung libo-libong flood control. Parang from the very start, kalokohan ito. So ano ba dapat ang prioridad ng gobyerno ngayon? Ayusin, come out with a holistic plan? Or go after all these scoundrels na hanggang ngayon wala pa tayong All of the above. Yeah. All of the, konektado naman yan eh. Kung hindi mo huhulihin yung mga scoundrels na yan, yung mga kawatan na yan, di magpapatuloy din yung cycle of corruption. Yeah. Titirahin pa rin yung mga flood control na yan. Pero mahalaga yung holistic master plan involving drainage, waste management, water impounding. No? Siguro yung plan ni Babe Singson dapat na lang itignan, balikan, and then improve on it. Because nandun na siya Nandun na itinapon lang nga sa basura. But because of this inaction and all these things that have been happening, parang nagba-backfire sa administrasyon. Yes. Kasi wala tayong nakikitang action sa totoo lang. And sabi nga ni Secretary Vince Dizon, tama lang na murahin nyo kami. Pero hanggang galit na lang ba? Tama lang na banatan nyo kami. Oo nga, hanggang doon na lang yung ba? ibang mga politiko defensive di ba? Well, bakit kami sinisisi? Yes, Bakit but ganyan? it's parang hanggang doon na lang ba? Show us results. Siyempre hindi. So, I'd like to ask you, itong bangayan between Yusek, Claire Castro, and, well, our friend, Christian Esguerra, when he pointed out, for instance, and it's a question I also always ask, ang confidential funds na naunang binigay kay VP Sara Duterte at the end of 2022 was given by the President. Yun yung original sin. Although, of course, it doesn't mean na hindi niya... Wawaldasin mo yun o nanakawin mo. Oo, eksakto. O ibibigay mo kay Piatos. Tapos those in 2023, the 3 quarters were given by Congress. Yes. Tsaka, huwag mong kalimutan, Ses, nung panahon kasi na yan, that's December 2022, may unity team pa. Eksakto, eksakto. At
Si Vice President Leni Robredo na walang confidential at saka intelligence fund, ay siyempre zero yung kanyang budget. Yung minana ni Sara, yan pa yung budget ni Leni no? Para sa year na yan. But I have to point out also na VP Lenny then was credited by COA as being a model. Hindi ba? Yes. In reporting how her funds were spent. Yung Update- contrast, di ba? updated yung kanyang liquidation Yes. no? Yung iba kasi ibang liquidation yung alam So siya, yung liquidation niya updated. Kaya hindi siya nagkakaroon ng notice of disallowance, di ba? Pero, sige, teka muna. Gusto kong bumalik kay Yusek Claire kasi. Instead of being defensive, why not acknowledge it really did naman come from, sabi mo lahat ng mga government officials kasi ngayon very defensive. Hindi, karamihan, lalo ng mga local government. Pero ang kaibahan kasi kay Yusek Claire, siya yung alter ego ng presidente, siya yung spokesperson. As a spokesperson, ang alam ko, you don't have a life. No? You would know. Oo. Kung yun yung kwan ka. Kaya, You kung may take all the brickbats thrown at the president. Yes. Ikaw ang shock absorber. Pero in a way, dapat huwag ka masyadong sensitive dahil you represent the president. Unless yung presidente ay galit at binigyan ka ng bendisyon na makipag-away, ibang usapin yun. Pero parang wala kang sariling buhay. Hindi ka pwedeng pumatol, no? Pwedeng iba ang i-hire mo para pumatol. Pero ikaw, chill ka lang, no? Mabalik tayo dun sa binigay ni presidente. Ano ba sa tingin mo ang dahilan nun para dahil hindi niya nakuha yung defense portfolio, pampalubag loob? Probably all of the above. No? Kung pa sila noon, magkaalyado pa sila, wala pa masyadong away. A few months later, nangyari yung tambaluslos, natanggal si GMA as a senior deputy majority floor leader, speaker. No? So, medyo kung pa sila noon, honeymoon pa. Diba? At siyempre, pag humingi siya, di mo na nga binigay yung defense, tapos hindi mo pa bibigyan ng confidential fund, di ba? So, kumuha ka from your office. Actually, gray area yun, ha? Hindi yun ganun kadali na kukuha ka sa budget mo, ibibigay mo sa vice president. No? Yung ganun. Pero malinaw yung dahilan. No? Magkaalyado pa So, sila. offense rin kaya yun? Ha? Offense rin ba yun? Pwede rin ba? Silipin yun. Well, sa gobyerno naman, lalo na sa budget, maraming gray area dyan. No? Kaya nga ang dami mong allocables at program funds. Okay. Kaya nga ngayon parang no one is coming with clean hands actually. Hindi ba? Siguro yung least guilty na lang ang ating alternative. Now, when the ombudsman issued a statement that they still have 28 more witnesses against the former House Speaker, I guess meron pang tinatago siguro naman si Boying. Can we hope na meron pa siyang mga alas na nakatago dyan? Well, hindi natin alam Ang hirap i-second guess Dahil last year, sabi niya, maraming makakasuhan at makukulong before Christmas. Hindi naman nangyari. And then March, and then May. Nasaan na tayo ngayon? Dumaan na naman ang isang Bare months na, malaking habagat na ano. And more to come. Hindi pa tapos. Pero at least may napakulong na 2 senador. No? So, yung ikatlo, nabigyan ng bail. Are you still hopeful na may makukulong? Are you still hopeful? Yes, kaya Is nga the yung... president, was he really honest in saying that, you know, kahit kamag-anak niya to, talagang ipapakulong niya, ipapasagot niya? Well, nagsampa sila ng kaso, nag-hold departure order, nag-freeze ng accounts, di Wala ba? pang kaso, ha? Hindi, preliminary investigation. Nag-PI sila di ba? Oo nga. Oh. Yun naman yung initial stage bago umakyat sa Sandigan Bayan. Kaso baka Ang problema, meron ka bang testigo? Yun naman ang issue dyan. 28. Sabi niya, 28. Oh, Let's hope. pero wala tayong nakikita pa
no, doon sa 28 na yan. But- Ang lumabas, Yun na nga 8. ang tanong ko sa'yo, are you? You can't say. You can't say. Well, confident ako na may mga senador pang makukulong. Kaya nga may isa kang senador, di ba? Napupustahan pa tayo, sabi mo, babalik. Sabi ko, hindi. O, hanggang ngayon ba, iniisip mo, babalik? extend ng sick leave yun, ha? Hindi yun ang bilang, hindi yun ang makukulong dahil wala nga eh. Hindi, ibig sabihin, kasama sila. No? Meron pang 2 senador na meron ding billions ng insertions sa isang malaking syudad dito. At meron nakasama pa mga 20 Supposedly, ghost. reclamation pala yung ginagawa nun. Hindi. Iba pa yun doon sa ghost projects. Iba pa yung reclamation. Bawal yun eh. So you're referring to Senator Alan Peter Cayetano, who seems to else? be also somewhere out there. Hindi pumapasok. Pumasok na. Pumasok na ba? Oo. Pero okay. hindi sa impeachment. Yes. Pumasok siya sa regular session. Pero parang medyo bumait ng konti. Hindi mo napansin? Ewan ko. Gusto ko, kasi wala na siya mga Facebook Live masyado. Hindi na nag-online selling masyado, di ba? Tama. Wala masyadong inaaway. Alam mo, ano bang requirement dyan sa batas sa impeachment? Because ang daming mga absent. And you should be there to see the evidence, to see the presentation of the witnesses. Well, role yan ng presiding judge. Papaalalahanan niya. Pero hindi mo naman ma-sanction eh. Dahil pare-pareho lang kayong mga senador eh. Di ba? Pwede mong pagsabihan. Hindi pa lumalabas ang ruling niya na sinasabi. Oo. Tapos, merong window dyan. Pag talagang hindi ginagawa yung trabaho, punta ka sa ethics committee. Pero sa Senate, hindi ganun kadali yan eh. Dahil, kung kayo, pare-parehas kayong collegial senators eh. Sa House pwede. Ang dami nyo eh. 300 plus kayo eh. Sa Senate, 24 lang kayo. It's too... May mga bills na nag-unite kayo, may mga bills na magkakaaway kayo. Kaya medyo hindi tradisyon ng Senate na mag-expel ng miyembro. Kaya ang sasabihan lang dyan ng presiding judge, papalalahanan. Pwede ba kayo maging neutral? No, pwede ba kayong huwag niyo masyadong i-harass? Wala pa siyang sinasabing ganun. In fact, ang witness ang napagsabihan. I'd like to ask you, is Madriaga going to be presented? Parang hindi pa sure ang prosecution. The Vice President just recently filed a second case, di ba? Against this potential witness. For now, I doubt it. Dahil lahat na nakakausap sa prosecution, parang hesitant sila na Why? kunin si Because he's Madriaga. also a polluted source? Posible. Hindi ko alam kung anong hawak nila. Pero posible rin na yung defense, ipatawag siya sa hostile witness. Paano nagsampa sila ng kaso, yung anak ni Panelo, ng perjury, laban sa kanya. Second case. Yes. Doon sumipot si VP Sara. Baka meron silang bubutasin na mga nabanggit niya. At siyempre, pag may nabutas ka, kahit hindi ganun karami, it taints the witness. But parang to strengthen the case kasi of the prosecution, kailangan din mapakita o hindi na ba na nagamit for personal use yung funds. Well, initially, ang sabi ng prosecution ay medyo hindi kulang yung kanilang ebidensya. No? Yung kanilang mga notice of disallowance, yung kanilang mga documents tungkol sa galing sa COA, yung mga ginastos sa mga BIR, safe house na napakalaking halaga. Oo, tapos yung mismong testimony last Tuesday ni Acosta na hindi siya bumigay dun sa pressure sa kanya na i-absorb yung blame as a disbursing officer. Yung linya ni Amy, na di ba kasalanan ng disbursing officer yan, hindi lang head ng office? Sinabi niya mismo na si VP ang nag-utos sa kanya. Yes. Na sinabi na rin naman niya sa Quadcom last year. So is that enough? Hindi. Medyo yun. Kung kulang ka sa smoking gun, that's a smoking gun. Disbursing officer mo mismo nagsabi, inutusan ka para gawin ito, tapos binigay mo na bawal kay Colonel La Chica. Yeah. No? So, actually, pwede ka maging state witness. Kung halimbawa kakasuhan ka, dahil yung mga binanggit niya, And ipagbigay she's ka a trusted confidant or trusted employee, long employee of the VP.
Yes, pero hindi siya katulad ng Chief of Staff ni Bong Revilla na nakulong at namatay sa kulungan. Naging fall guy. Tingin ko, nasa isip niya yun, na hindi mangyayari sa akin yun. No? So yun ang nakita mo doon. Last question, will eto na lang, megapangan daw na nangyayari para ma-convict si VP Sara among those who have indicated, among her allies. Ha? Ikaw ang nakakaalam niyan kung totoo yan. Ikaw naman. Siyempre, walang aamin dyan. Pero anong alam mo? Siyempre, lahat yan meron ka dyan. May quid pro quo, may carrot and stick, di ba? Kaya hindi ako magugulat kung meron ng 2/3. Hindi ako magugulat, pero wala namang aamin, di ba? Kung ako yan, kung ako yung yung involved dyan, sabihin ko sana, ay sisiguraduhin ko yung sinabi Ano yung kinorek mo? yung sinasabi ni Cheese na 2/3 sa 16, no? Sisiguraduhin ko na kaya yon, no? Makukuha yan sa carrot and stick negotiations na walang aamin, di ba? Ikalawa ay magsasampa ko ng kaso sa Supreme Court para linawin ano ba yung 2/3. So kung bumaba yan sa 14 or 12, Kaya. no? Tapos meron ka ng 16, may allowance ka. Mahirap kasi yung 16 lang, sakto eh. Eh kung isa bumaliktad during the voting, edi tapos. So, ganun ang, kung ako yung may kinalaman dyan, ganun ang gagawin ko. So, ano nga naririnig mo? Ha? Anong naririnig mo? Yan na nga. Ano ba yung sinabi ko gumagalaw. kanina? Paano kung sakali, hindi ako magugulat kung meron ng 2/3, no? Pero wala nga amin dahil hindi pa tapos yung trial eh. Well, I think you know more than what you're revealing here, but thank you so much for your time on a Friday for making it here to the big story. That was Ronald Llamas, our resident political pundit.